Uy, ngayong araw, Thursday, May 1, 2025. Labor Day sa Pilipinas, walang pasok. Sana nakapagpahinga kayo. Pero ano nga ba ang halaga ng pahinga? Hali kayo, pag-usapan natin yan. Kung kayo ay patuloy na nagtatrabaho ng walang pahinga, naku kapatid, hindi rin tama na ganyan ang ginagawa natin. Tandaan ninyo, ang trabaho ay tinawag ring hanap buhay, hindi sumakabilang buhay, at lalong hindi ring hanap sakit ang hanap buhay. Alam nyo ba, na ayon sa isang pag-aaral sa Pilipinas, sinasabi na 87% o 87% ng mga Pilipino ay nakakaranas ng work-related stress. Lagpas-lagpas po yan sa average rate na 11%. Ayaw natin yan dahil ang sobrang stress, sobrang stress, ay related sa pagkakaroon ng mga pagkakamali sa paggawa ng trabaho, absenteeism, may laging absent, loss of productivity, decreased immunity, and of course, mga lifestyle-related diseases tulad na lamang ng hypertension, heart disease, diabetes, lalo na kung ang inyong pang-relieve ng stress ay pagkain at marami pang iba. Kaya kung ikaw ay stress na sa iyong mga pinagagawa, utang na loob kapatid, hindi na may magpahinga. Kung sa tingin mo ay nagkakasakit ka na, inuubo ka na, sinisipon ka na, nilalagnat at hindi na gumagaling-galing yan, ako kapatid, utang na loob. Again, hindi na may magpahinga. Kapag sinabi nating magpahinga, ito yung sinasabi nating rest. And strictly speaking, ito ay yung kahit na anong behavior o mga gawain na po pwedeng makapagpaganda ng iyong physical and mental well-being. Pwede yung active o pwede rin yung passive. Active resting, halimbawa, lakad-lakad ka outside, langap ka ng sariwang hangin, ganyan. At ang passive resting naman po ay tulad halimbawa ng pag-upo saglit, 10 minutes na ganyan, at mag-deep breathing kung nakakatulong yan sa inyo. Ito yung kumbaga nagre-recharge sa inyo mula sa physical and mental effort. Kung nasasabi po natin ang resting o yung pagpapahinga ay link sa better physical and mental health, ngayon, paano naman daw po yung pagtulog? Ang pagtulog po ay isang body-mind state kung saan mayroong sensory detachment ang tao mula sa kanyang surroundings. Sa maayos na pagtulog o sa mahimbing na pagtulog, nakaka-reset, nakaka-recover, at nakaka-recharge ang buong katawan. Kailangan yan para sa mas maayos na brain functioning, sa memory, sa concentration, immune system, and metabolism. Essential po yan sa lahat ng yan. Kaya kung papansinin po ninyo, kung sleep deprived kayo, hahanap-hanapin ng katawan ninyo ang tulog. Ito nga lang tips naman para sa better sleep and relaxation. Una, try to avoid caffeinated drinks and foods sa bandang hapon at sa gabi. Gumawa ng consistent sleep schedule kahit sa weekends. Avoid po ninyo ang pagnanap sa umaga. Sa hapon po, pwede naman po. And then 1 hour bago po kayo matulog, imbis na nagsiscreen time kayo, magsagawa ng kahit anong relaxing activity. Magbasa kayo ng libro, mag-yoga, o maligo with warm shower. At panghuli na po, mag-exercise sa umaga. Nakakatulong po ang mga yan para ma-regulate ang inyong circadian rhythm. Kung mayroon pong problema sa pagtulog, best na magpakonsulta rin sa isang medical professional. At kayo naman, sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung mayroon man, pakishare na po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next time. Ingat.